Okay, so let's try to solve this problem sa book ni Pytel, Nina Pytel and Kiyosalaas. So this one's under strength of materials, under the topic simple stresses, specifically axial stresses. So ayun, so basically statics lang naman to, analysis of structures, specifically yan, truss. Pero pag involved na yung stress, yan na yung magiging Strength part. So yan, to materials na siya. The cross-sectional area of each member of the truss is 1,200 square millimeters. So, calculate the stresses in members DF. Okay, so lagyan natin ang distinction. Ano yung pinapasolve? Member DF, CE, and BD. Okay. So, gamitan natin to ng gamitan natin ng laging yung shortest solution. Yung gagawin natin. Okay? So, and syempre, first step, pagkuha ng stresses ay yung reactions, no? So, fully okay naman na sa statics, di ba? Pagkuha ng reactions. Okay, so, okay, solve natin. Tinanggal ko pa. Okay, okay lang. Tanda naman natin. So, dito sa hinge na part or pin support, so meron tayong vertical reaction na kukontra dito and horizontal. Pero yung horizontal, wala ka namang nakikita, external horizontal. So, kahit wag na kasi wala rin naman yan. Magiging zero din yun. So, in this case, vertical reaction lang at support A yung meron. A sa buhay, pangalanan natin. Okay, so F naman, at F, so roller yan. So, vertical din yan. Perpendicular lang yan sa surface. Perpendicular dito. Pangalanan naman natin tong F sub y, force F sub y. Okay, so ayan, meron na tayo. So, ang gagawin natin, pag solve muna natin, ano ba madaling isolve? Ano ba pinapahanap muna? Doon na lang tayo sa pinapahanap muna. Ulitin natin. Ang pinapahanap na forces ay itong DF, CE, and BD. Ayan. Okay, so okay, gawin naman natin. Assumption muna natin parang intention yun sila. Intention, CE, intention, tapos yung BD intention. So, ayan. Hindi muna natin siya isulat. Pero babaguhin naman natin yung mamaya kung mali yan. Okay, so una, DF. Solve muna natin si DF. So, dito yan banda. Di yung kailangan mo, yung reaction, F, di ba? Kasi magme-method of joints ka lang dyan. Okay, so anong gagawin natin dyan? Di solve muna natin sa FY. Pero rekta na lang yan. Tamad na isulat no? Solve muna natin sa FY. Ibig sabihin, mag-moment tayo about A. Hindi nga, sulat ko na lang. Summation of moment about A equals 0. So, meron kang 100 times 4, no? 100 times 4. Ano lang yan? So, may mga pa-counterclockwise, equate mo sa pa-clockwise. Counterclockwise, equate mo sa pa-clockwise. Ito clockwise to. Wait lang. Yeah, summation moment about 8 tayo. Then ito ay counterclockwise. Okay, so 100 times 4 plus 200 times 4, 5, 6, 7. 200 times 7. And that is, ang galing ko nga ito. Parang pangit na itong feature na. 200 times 7, and that is equal to Fy times 6, 7, 8, 9, 10. So, Fy times 10. Di may masasolve tayong value ni Fy. Na yan, ang value niyan. So, shift solve mo ba yan? Huwag na. 100 times 4 plus 200 times 7. Divide mo sa 10. 180. 180 kilonewtons, di ba? 180 kilonewtons upwards din. Ayan, may reaction na tayo. So, meron na tayo 180 kilonewtons. Pag in-analyze natin yung joint F, so meron tayong two unknown forces. So, ayun.
So, mali pala yung assumption ko dito. Hindi siya intention, kundi incompression. Bakit? Kasi, kung pa-upward to, kukontrahin niya ng pa-downward, di ba? Anong pwede mag-downward dyan? E di itong inclined na force lang na yan, member na yan. So, kung ito ay to the right and downwards, di ba? So, pag kinomponent mo yan, so ito, kukontrahin to nito. Ito pala yung intention. Ganun. Okay, so ganyan na siya. So, anong angle nito? Ito, very known, inside yung mga dimension 3, 4, automatic 5 na yung 5 na yung hypotenuse. 3, 4, 5. Pwede na tayo mag-analyze at joint F. Ito at joint F. So, by summation of forces, ano masasolve? Actually, masasolve mo na rin pala agad yung CA kasi kung analyze mo yung joint A, o vertical, horizontal, yan magkakanselan. Then ito, ay yung vertical na ED, tapos itong E, may downward dyan, 200, magka-cancel, and itong mga horizontal naman natin, to the right and to the left, magka-cancel din. Ibig sabihin, whatever the value dito, yun na rin yan dito. So, ayun. So, kung tension yan dyan, syempre, tension din to by Newton's third law. And obviously, tension na rin ito. E di masasolve mo na pala agad yung CE. No? Kung ka, summation of forces horizontal and vertical, eh di maganda. Joint F, solve mo na agad yung dalawa. Summation of forces along y equals 0. So, ayan. So, pangalanan natin tong force dF, FDF. Multiplier dyan para maging vertical ay ito, 4/5. Okay, 4/5. Hopefully, okay na sa statics na ito. Strength of materials na to eh. Kung hindi pa, kailangang balikan yun pang statics. Hindi pa gamay yung resultants, yan. Yung components, balikan yung statics. Touch ko na lang yung video for that. Yung detailed pag-discuss niya sa refresher, trigonometry. FDF 4/5 is equal to, ayan, FY. Di masasolve mo na sa FDF. FY, meron ka na value. That's 180. Ayun. 180. Divide mo by 4/5 or times mo sa 5/4. Pares lang yan. 225. 225 kilonewtons. And that is compression, no? Tulat natin. Compression in FDF. Kasi tinuturo niya yung joint eh. So, compression yan. O, ayan. Meron ka ng force. Force pa lang pala yan, no? Walang pala. Stress pa. Ano ba yung nahanap? Stresses. FDF. Ayun. So, actually, pwede mo na i-diretso yan, eh, no? Kapag meron ka ng force, di ang stress sa DF ay force over area. Force DF over area. Take note ito na kilonewtons. So, multiply mo na lang yan. Area naman daw ay 1,200. So, dapat gawin mong newton yan. So, 225 times 1,000 para yung kilo maging 1,000. Newtons divided by area. Lagay ko sa A. Substitute ko value. 1,200. Ito, naka-megapascals na yan. 187.5 megapascals. And yung nature nito, compression or tension, magko-copy niyo yung sa force. Compression. Ayun, 187.5 compression. Ganyan lang sa DF. Then, nag-summation naman tayo ng forces along X. Summation of forces along X equals 0. So, ito naman yan. Itong dalawang to. Yung blue na yan. So, wala nang ambag dyan yung Fy. So, that'll be, ito, pakaliwa. Pakanan equals pakaliwa. Unahin natin yung pakanan. FDF, may value na tayo yan. Times 3/5 naman. That is equal to, yan, FE, force FE. Ayun, so yung force FE, yan na rin yung force CE. So yung force FE, i-gain na rin yung value ng force CE. Kapag lumipat ka dito, kasi ito, vertical upward, vertical downward, horizontal to the right, horizontal to the left. Wala namang iba, so kakanselan lang yun sila. So ang force CE natin ay FDF,
Ano yung FDF natin? 1 FDF, 225 times 3/5. So, yun yung FFE natin. 135 naman. 135 kilonewtons. And FEI, ayan, ito, intention. Away sa joint eh. Pwede, pag isasolve mo naman yung stress at FE, so that is just force na, CE pala. Pero pares lang naman sila. Pero CE kasi yung ni. Force CE, stress CE is force CE divided by area. Nakastore naman na sa iyong area, di ba? Direct sub na lang yan. Answer times 1,000 or 1,000 ans. No, ibahin ko naman yung pag-express. Divide by area. Check natin, 1,200. So, 112.5 megapascals. And that is in tension. Ganyan lang. Okay. So, and lastly, meron tayong DF, meron na tayong CE, BD naman. Ang layo ni BD. So, ang pinakamabilis na approach dyan is by method of sections tayo. Magkakat tayo niyan. Puputulin natin to. Puputulin natin to. And then, ang gagawin natin is, since ito yung goal natin makuha, kailangan tayo mag-moment dito. Para tanggal to, tanggal to. Ganun lang yung pag method of sections. Dito. Pag nag-moment tayo dito. Ayan. So, pag nag-moment tayo dito at C, so tanggal yung force dito, tanggal yung force dito. Tanggal din yung horizontal nito. Kung aayusin kasi natin to, meron yung horizontal, vertical rather, and horizontal. So, ayun. So, pag nag-moment tayo at C, tanggal din yung vertical niyan. Horizontal na lang yung meron. Ang tanong, ano yung magiging, niyan? Tawag ito, triangle niyan. Okay, so, putulin natin dito. Okay. So, alam natin na 6 meters yung buong yan. Height niyan. Ito naman 4 meters. Ibig sabihin nito, 2 meters to. Then, yung horizontal ay 3. O, yun. Makabuo ka pala ng triangle, another triangle. 2 meters. So, di ba makapal? 2 meters. Tapos, 3 meters. Okay, so, ito, nilalagyan natin. This will be 2, 3, and 9, 10, 11. Tama? Square root ng 11. 3 times 3, 9. 13 pala. Square root ng 3 squared plus 2 squared. Ayan, square root ng 13. Ayan. Yan lang yung gagamitin mo. Tapos yung moment arm mo na lang yun. So, dito ko na lang din ilagay. O dito sa gilid. Dito muna. Pero lilipat ko siya sa kabila. Okay, so pangalanan natin tong section na 1-1. Manda lang, may pangalan yung section. Tapos tingin ka sa right, sa left. Okay, so tingin ka sa left niyan. Eto, pag ganyan ka. Ayan, tingin ka sa left. Yun lang. Kailangan ko ma-solve yung AY. Okay, di madali lang. So, madali na lang yun. AY. Hindi ka na isusulat. Kasi ano lang naman yun eh. 200, 300. O, 200 plus 1, 300. O, babawas mo na lang yung 180. Diba? So, 120. Kailangan pa komplikaduhin yan. 120 kilonewtons. Also upward. Okay. Meron ka na value na AY. 120. Okay. So, pwede na. Mag-summation of moment ka na dito. Pwede ito and ito na lang yung force na meron ka. Di ba? Well, na-simplify yung complicated. At section 1-1.
To the right. To the left rather. To the left, pa-left. Okay, so that will be, kunin natin summation ng moment about C equals 0 yan. Summation moment about C equals 0. So, ng mga force yan, ito, AY na lang. Tapos yung F, pangalanan natin tong FBD. FBD. Uy, free body diagram. FBD yan. Ito ay FBD times 3 over square root ng 13. Yung horizontal component niyan. O, di ba yun lang? Kasi dito ka lang titingin eh. Yung mga sa mga side na to lang eh. O, no moment ka at lahat ng mga tumatama dito sa joint na to, wala na. Walang moment arm. Di na simplify, di ba? So that will be AY times moment arm papunta kay CI 4 meters. 4 meters. Equate mo sa ito. Tama ang assumption natin dito na ay, wait lang. Mali pala. Mali yung assumption kasi ito is tama na yung assumption mo nito eh. With respect kay si ikot siya ng paka-clockwise. So ibig sabihin ito mali ito. Dapat pala compression to. Ayun lang. Compression pala dapat siya. Ako pala naglagay nung kanina. Pero pwede naman ganun. Magne-negative lang yung sagot mo. Pero mas maganda, itatama mo na, di ba? Itama mo na kung alam mo naman na yung tamang direction niya. So, ito may vertical, may horizontal na component. Ayan, vertical and horizontal components. Pero ito, mawalang bisa na yung isa. Di ba ito ganito? Lakihan ko. Liitan ko. Okay na yan, ganyan. Lakihan pa. Hopefully, nakikita naman, no? So, ito na yan. Kasi itong horizontal, iikot ng paganito. Kukontrahin niya yung AY. So, ayun, yun pala yung tama. So, there'll be FBD times horizontal. Yan, 3 over square root ng 13. Ngayon, masasolve mo na sa FBD. That will be AY 120 times 4 divided by 3 over square root ng 13. Oh, 576. Ano ba yung kanina mga nakuha? Ba't ang taas? 120 times 4. Ang taas naman niya. Ang layo naman nun. Wala namang force dun. AY, there'll be 120 times 4. Divide mo sa 3 over square root ng 13. Eh, yan yung napalabas eh. Sige. 576.888. Hindi ba sus? 576.888. Ang taas. Kilonewtons. And syempre, that is in compression. Compress yun eh. No? Binago na natin. Okay. If yan nga yun, ang taas yan. Nakukompress siya dyan. O baka magzi-zero member yung iba dito. Meron bang magzi-zero member dito? Mukhang wala. Wala. Walang magzi-zero member. Zero force member. Tama naman. Okay lang. Kahit naka-regions ako, wala namang kaso yan. Sige, so sigma BD, stress at BD is simply force BD. Ba't ang taas? Over area. Para-parehas na sila ng area. Ba, naka 120 naka kilonewtons ako dito ha. Taas no? 120 times 4. Sure ba to? Divide ko by... Ay, putek. Sabi na eh. Kaya pala, ang taas masyado. Di ko pa na-multiply by moment arm. Ito, may moment arm pa pala. Na 6 meters. Papunta kay C. Sayang. Kaya pala. Mali pala yun. Okay, so may kulang pa tayo. Ang laki masyado 500. Hindi, imposible yun. Ang sus. 3 square root ng 13. Divide mo pa by 6. Ayan lang. 96 lang. Alam mo, mas mataas siya. Wala nga load dun. Di ba? So, yun. Pag may makikita mo naman eh.
Kung saan ka possible nagkamali. F. Parang ganyan. Kita ko sus. Something sus. 96.148. 96.148. Minsan, i-careless kasi. 96.148. Ayan. Force, moment arm. Force, moment arm. Okay, so para hindi nga malito, lagyan mo na lang ng units para alam mo kung ano yung force ba yun or moment arm. So, yun, nakastore ba ito sa F? Ayan. So, naka-kilonewton yun. Times 1,000 para yung kilo maging 1,000 divided by area. So, that will be 80.123. 80.123 megapascals. And this is also in compression. Ayan na. Ayan na yung answers natin for this problem. So, kasi to extend, isolve natin to ibang forces. Pwede naman. Sundan natin ang video yon. So, yes, yun muna for this video. Susundan na lang natin yung pag-compute ng ibang ano naman para sa ibang forces ng ibang members naman other than this DFCE and BD. Okay, that's it. Hope you learned something. Yeah, if you learned something, please like the video, and for more videos like this, hit subscribe. Thank you.